atin po munang i-define niyang heresy kasi malimit pagka o hidwang paniniwala, ang unang napasok sa ating isip, ano yung paniniwalang iyon? Atin po munang i-define anong ibig sabihin ng heresy ito. At kung inyong napansin, sa gawa ng laman, nakasali po yung heresy sa one of the worst sin in the Bible. Kaya nga worst kasi yung effect nito ay worst din sa tao. Worst sin in the Bible, isa ang heresy. Kasi ang resulta ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ang kanyang mamanahin therefore ay impyerno. Ang sabi po diyan, ang heresy sa definition, unacceptable belief, a belief contrary to the Bible teachings. Ayan po yung heresy. Unacceptable o hindi katanggap-tanggap na paniniwala. Sabi nga sa Tagalog, mga hidwang paniniwala. A belief contrary to the Bible teachings. Madami pong nagtuturo ng Bible at nakakalito kung alin ang tama. Pero kung tayo magiging maingat lang sa pagtanggap kung alin yung tamang aral ng Biblia, malalaman natin kung ano yung sinasabi ng Bible na tama at malalaman natin kung ano yung tinuturong mali. So, a belief contrary to the Bible teachings, ayan po yung matatalakay naman natin mamaya. Gusto ko lang pakita sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng heresy. At yung definition naman po ng heretics, iba po ito. Ang heretics naman po, sila yung nagtuturo ng heresy. Ito po yung mga tao. Definition of heretics, those who fall away from the truth. Yung intention ng mga heretics, to lead you astray, to cause someone to fall, to lead someone to sin and error. At yan po yung kaiba ng heresy sa heretics. Ang heretics, sila yung nagtuturo, at ang heresy, yung teaching na ipinapakalat na hindi naman tinuturo ng Biblia. So magiging maingat po kayo dyan. Hindi lahat ng nagdadala ng Bible, nagtuturo ng Bible, ay Bible nga tinuturo. Hindi lahat ng pastor ay pastor nga. Sabi nga, hindi lahat ng Baptist ay Baptist nga. Hindi lahat ng Kristiyano ay ligtas talaga. Magtingin po tayo ng example ng heretics. Ito po yung secular. Si Galileo po, basahin ko na lang, Galileo was condemned as a heretic for supporting Copernicus' thesis that Earth revolves around the sun. Ang Catholic po kasi, sila ay may belief noon na ang nasa center daw ay ng orbit. Ang nasa center ay ang Earth, ang sun ang naikot. Ayun yung kanilang belief. Ngayon, si Copernicus nag-aral kasi siya, I think siya yung naka-invento nung telescope. Nung naka-invento siya nung ganun, nakapag-aral siya, nakita niya na ang sun ay nakikita niya yung mga stars. Tapos, napatunayan niya na sun ang nasa center at yun yung kanyang thesis. At ang Earth ang naikot sa araw. Ngayon, si Galileo naman ay sinuportahan itong si Copernicus. Kaya nga nakalagay dyan, Galileo was condemned as a heretic for supporting Copernicus' thesis that Earth revolves around the sun. Ang Catholic po, napakatindi nito noon. Once na nag-go against ka sa teaching ng Catholic, ipoproklama ka na agad nila na ito ay isang heretic. Kumukontra ka sa turo ng Pope, heretic ito. Nagtuturo ka ng hindi tinuro ng Pope, ng pare, heretic ang taong ito. Ganyan po sila kabilis mag-declare ng isang taong heretic. Tingnan po natin yung religious. Example, si Jan Hus. Jan po nakalagay dyan, pero ang tamang pronunciation po niyan sa England ay Jan. Jan Hus was burned at stake because he refused to recant his faith in God through Bible. Si Jan Hus po ay pari. Catholic po yan. Pari po yan, pero matibay ang kanyang conviction, siya ay naniniwala at suportado niya ang ginagawa ni Wycliffe. Suportado niya yung Reformation. Ngayon, si Jan Hus, hindi siya nakikinig sa Pope kasi alam niya na nagbabasa siya ng Bible eh. Alam niya na yung tinuturo ng Pope ay wala sa Bible.
alam niya yung sinasabi, iniutos sa mga tao, yung mga purgatory, hindi niya pinaniniwalaan. Naniniwala siya sa kung ano ang sinabi ng Bible. Kaya pag nagpapamiting ang mga priest, ang Pope, hindi na-attend si Jan Hus. Siya ay nasa church niya lamang, siya ay Catholic priest, at doon siya nagsa-service. Kaya nga ngayon, dahil si Jan Hus ay inaalam kung ano kanyang belief at pinaparekant yung kanyang mga pinagsasabi, hindi niya yun ginawa. Ako'y naniniwala sa sinabi ng Bible, ako'y naniniwala sa Diyos, I will not recant. Ngayon, si Jan Hus was burned at stake dahil sa kanyang belief, pinroklama siya na heretic itong taong ito, therefore patayin yan. Gayang katindi po mga Catholic noon in 1600. Pinapatay agad ang sino mang kumontra sa Catholic Church. Once na ma-declare kang heretic, baka magkalat pa to ng maling aral, patayin na yan. Baka masiraan pa ang pangalan ng Catholic Church in the name of Roman Catholic Church, patayin yan taong yan. Gayang katindi po ang Catholic. Kaya nga si Jan Hus, tama naman ang kanyang pinaninindigan, tama ang kanyang view pagdating sa Bible, dahil alam niya lamang na napakabigat ng kanyang binangga, kaya hindi siya makaalis sa Catholic eh. Pero in the end, na-declare pa rin siya na heretic even though tama ang kanyang view at sinunog sa stake. Hindi po yan burger steak ha, malimit na pagkamala na ganyan, burned at stake. Doon po ay ihaharap yung tao sa lugar na yon at panunuurin habang sinusunog. Habang sinusunog, pinapanood yung taong yun. So, si Jan Hus nanindigan, hindi niya yun ginawa. Yan po yung mga example ng mga heretic according to the Catholic. Ano po? Pero hindi po heretic si Jan Hus. Tama po ang kanyang Bible. Tama po ang kanyang view. Yan po yung definition at yan po yung example ng mga heresy and heretic. Pero puntahan po natin yung ating mismong point. At dito po tayo magfo-focus the heresies and heretics. Number 1. Paano natin malalaman na ang isang turo ay heresy at ang nagtuturo ay isang heretic? Letter A, anyone who teaches that God is not a triune God. Merong mga religion na nagtuturo na God the Father lamang, ang God the Son ay hindi Diyos, at ang God the Holy Spirit ay pwersa lamang. May mga ganyang religion. Don't believe that. The Bible don't teach that. Anyone who teaches that God is not a triune God is heretic. At ang heresy na kanilang tinuturo, that God is the Father alone. Hindi po yun tama. Ang tama, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sila yung bumubuo sa iisang Diyos. Tingnan po natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Sila po diyan nag-uusap and God said, let us make man. Wala pang tao niyan. Pero bakit parang may kausap ang Diyos? And God said, let us make man. Hindi niya kausap diyan ng mga anghel. Ang kausap niya diyan ay yung kapwa persona. God the Father said to God the Son and to the God the Holy Spirit. And God said, yung God po diyan ay naka-plural form kung babalikan natin. Hindi tayo magpapaka-detalye pa. Yung God diyan ay naka-plural form, ikad, in the Hebrew word. Parang alam niyo ba yung yung compound noun, ganon ha. Halimbawa, one group. Yung bang group ay isang tao lang? So, ganon ang idea. God said, yung God po diyan ay binubuo ng 3 persona. Pero this 3 person ay magkakaiba. At silang 3 ang bumubuo sa iisang Diyos. Tingnan po natin yung ispantalata para ating mas makita pa. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Merong iisang Diyos. Ngayon, ang paninindigan ng mga tao nagtuturo na God is not a triune God, isa lang ang ating Diyos. At ang kanilang pinangahawakan ay ang Diyos Ama lamang yan, which is very, very wrong. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord.
ang mga Israelita ay nauunawaan nila na God the Son is equal to God the Father and to God the Holy Spirit. These three persons ay magkakapantay in power, in authority, and in leadership. In John chapter 1, verse 1 to 5, ito naman ang tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung God po diyan ay ang God the Father. At yung Word po diyan ang tinutukoy ay hindi basta salita. Ayan po ay persona. So dalawang persona na po yan. The Word and God. The Father and the Word. Yung Word po diyan, makikilala pa natin, pagdating sa verse 14, yan ay si Jesus Christ. So dalawang persona na. In verse 2, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And verse 4, in Him was life, and the life was the light of all men. Ayan na po. Kita niyo po yung binanggit diyan na in Him was made, and walang malilikha kung wala siya. Therefore, hindi makakapaglikha ang Diyos Ama kung wala ang Panginoong Hesus. May dalawang personang pinapakilala, kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos natin ay ang Diyos Ama lang. Kasi si Jesus Christ, kinikilala ng mga Hudyo na Diyos din, kinikilala ng mga sinaunang mananampalataya na si Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama. Kaya nga, maling sabihin o maling tanggapin na ang Diyos ay isang persona lang. Ang Diyos natin ay tatlong persona at silang tatlo ang bumubuo sa iisang Diyos. Madami pong talata, inyo na lang pong basahin pa. Sa Matthew 28, tingnan nyo, ipinantay ang pangalan ng Panginoong Hesus ng banal na Espiritu sa Diyos Ama. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Magkakapantay. In Matthew 3:16, nung ang Panginoong Hesus ay sumunod sa baptism, nabanggit din po dito ang Trinity. And Jesus, when He was baptized, went up straightway of the water, bumangon, and lo, the heavens were opened unto Him, and saw the Spirit of God, that's the Holy Spirit, descending like a dove, and lighting upon Him. Tapos po, pababa pa diyan, yan na sa baptism, ang God diyan ay ang God the Father, at ang dove diyan symbolizes God the Holy Spirit, at yung sumunod, the incarnated Son of God. Yung nagkatawang taong second person, ang Panginoong Hesus. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, pinapantay ng Biblia ang pangalan ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama at sa banal na Espiritu. And Hebrews chapter 1, verse 1 to 4, God, who at sundry times in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high, being made so much better than the angels, as He hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Tingnan niyo po, nung ang Panginoong Hesus, ito pong Hebrew chapter na ito ay kinote ni Paul sa sinabi ni David, sat down at the right hand of God. Mabigat po yun. Thou art my son, and this day I have begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Ipinapantay po dito yung equality ng God the Son to God the Father. Ano po? Kaya maling sabihin na ang God natin ay God the Father lamang.
At mali ring sabihin na ang God the Holy Spirit ay pwersa lamang. Kasi may mga talata na ipinapantay ang God the Holy Spirit sa God the Son at sa God the Father. So these three person ay magkakaiba, pero magkakapantay sila pagdating sa power, sa talino, at sa authority, tsaka sa leadership. Sila pong tatlo ay nagwo-work as one. Therefore, these three person, sila yung sinasabi ng Biblia na triune God. Malinaw po. Di sana po sana kahit papaano, inyong nakita na ang Diyos natin ay Trinity. Anyone who teaches that God is not a triune God is heretic. And the heresy ay yung hindi Trinity ang Diyos. Yun po ang heresy nila. At ang heretic naman ay yung nagtuturo na hindi Trinity ang Diyos. And let there be anyone who teaches that Jesus is not God. Ito yung talmak eh. They deny the deity of Jesus Christ. In John chapter 1, verse 1 to 3, ito yung, in Him was life, the Word was with God and the Word was God. Si Jesus Christ, kapantay ng Diyos Ama. Pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. And the Word was made flesh at nagkatawang tao ang salita. Si Jesus Christ, sino ka pong nagkatawang tao? Hindi naman ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus. At pagdating po sa John chapter 10 verse 30, sa tagpuhong ito, nung sinabi ng Panginoong Jesus ang ganitong salita, I and my Father are one. That talks about authority. Nung sinabi yan ng Panginoong Jesus, I and my Father are one, dumampot agad ng mga bato yung mga Hudyo at babatuhin ng Panginoong Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi nauunawaan nila na kapag kinilaim ng Panginoong Jesus na siya ay Son of God, kapantay ng Ama, siya ay isinasabi niya kapantay siya ng Ama, ay bakit sinabi nga ng Panginoong Jesus na I and my Father are one? Kasi kilala niya ang sarili niya na siya talaga ay kapantay ng Ama. Ang problema nga lang, dahil nga blinded by yung ating isip, blinded. Hindi natin maunawaan, matanggap na si Kristo ay Diyos. Kaya nga yung reaksyon, dumampot ng bato, babatuhin ang Panginoong Hesus. So ganun din naman sa present time. Hindi natin matanggap, madaming nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi Diyos. May mga nagtuturo pa nga na si Kristo ay nilikha lamang ng Diyos Ama at kinatulong sa paggawa. Meron pang ganito, si Jesus Christ ay hindi mismo Diyos, tao lamang. Huwag po kayong maniniwala diyan. Anyone who teaches that Jesus is not God, ay heretic po yan taong yan. In Philippians chapter 2 verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Pinapakita ng Panginoong Jesus yung kanyang humility, who being, siya naman ay in the form of God, pero hindi niya inisip na siya ay kapantay ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay nasa pagkakatawang tao, kailangan niyang ipakita yung humility sa ating mga tao, at kailangan niyang sundin ang gusto ng Diyos Ama para tayo ay maligtas. Tingnan niyo po, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Iniwanan niya yung kanyang pagka-Diyos, sinuot niya yung pagkatao para mag-set ng example sa atin at para tayo maligtas. Ano po? Yung Colossians chapter 2 verse 9 to 10, nalagpasan po natin. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa Kanya'y kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Ano ba sa English yan? Yung fullness of Godhead bodily. Sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, sa Kanya natin makikita yung Godhead, yung express image of the Father, at yung fruits of the Holy Spirit. Ano po? Kaya nga, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Siya ang kapahayagan ng kadyusan. Kaya nga po, kung nais natin makita ang Diyos Ama, tingnan niyo ang Panginoong Hesus. Ano po? Sa Kanya natin makikita yung mga ganung bagay. Diyos po ang Panginoong Hesus eh. In Revelation chapter 1 verse 17, and when I saw Him, I fell at His feet as dead, and He laid His right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Yung first diyan ay from eternity past, wala pang lahat, and the last,
yung katapusan ng mundong ito. At from eternity in the future ay ang Panginoong Hesus pa din. Bakit nag-exist na ang Panginoong Hesus from eternity past? Therefore, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kapantay na kasi siya ng Ama. Kasabayan siya nag-exist ng Diyos Ama. They have no point of beginning. Tayo may point of beginning to eternity. Pero ang Panginoong Hesus ay walang point of beginning. Wala silang umpisa. Inumpisahan nilang lumikha. Pero sa katapusan, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu ay nandun pa din. Hindi mawawala. To eternity in the future, ang Panginoong Hesus pa rin ay naandun. Ano po? Bakit? Kasi Jesus is God. So anyone who teaches that Jesus is not God, siya ay isang heretic. At heresy, wag niyong tatanggapin kapag may nagturo sa inyo na si Jesus ay tao lang. Tamang tao si Jesus, pero wag niyong ilalang. Kasi siya ay hindi tao lang. He is 100% man and 100% God. Bakit? God, dumating sa lupa, nagkatawang tao. Hindi siya purong tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Another heresy naman po, anyone who teaches that salvation is through the works of the law. Romans chapter 3 verse 10 to 20. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Pagpababa po, padating sa verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. In verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tingnan niya po yung 3:10 pababa hanggang 20, pinapakita po diyan na imposible sa ating mga tao na tayo ay gumawa pa ng mabubuting bagay. Kaya nga sa verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Hindi ka mapapawalang sala kung susundin mo pa rin yung kautusan na ibinibigay sa iyo. Heretic po ang tao na magsasabi, sundin mo ang kautusan para ikaw ay maligtas. Hindi nga po yun ganun eh. Sinabi na nga ng Biblia na walang gumagawa ng mabuti. So, imposible mo na yung masunod, hindi ka kasi mabuti. Walang taong mabuti. Ako hindi mabuti. Ang mabuti ay ang Diyos. Mabuti siya kasi hindi ko kaya, hindi natin kaya, siya na yung gumawa ng hindi natin kaya. Kaya ang magandang balita, merong Panginoong Jesus na gumawa nito para sa atin. So, anyone who teaches that salvation is through the works of the law ay wag niyong papakinggan. Yan ay isang heretic. In Exodus chapter 20 verse 3 to 17, ito yung 10 commandments, ibinigay ito sa atin para isampal yung katotohanan na hindi mo talaga yan kayang sundin. Nahati yan sa dalawa, first 5 ay pang Diyos, first 5 ay pang 5, bagsak din tayo dun sa dalawang kategory. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Kung ano yung mas nilalaanan mo ng oras, kesa sa Diyos, ay Diyos-Diyosan na rin yun. Ay lagi nga nasimba, ay mas mahaba naman yung time mo sa loob ng isang linggo sa pagsa-cellphone. Diyos-Diyosan na yung cellphone na yun. Therefore, lumabag tayo sa unang utos ng Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tapos sa pangtaong pananaw naman, huwag kang papatay. Sino sa inyo hindi pa nagagalit sa inyong kapatid? Sinabi ng Matthew chapter 5, ang sino mang nagalit na sa kanyang kapatid ay nakagawa na ng pagpatay sa isip. Therefore, bagsak din tayo sa kautusan. Kaya nga, imposible na magawa natin yung kautusan dahil through the works of the law, no flesh shall be justified. Hindi ka mapapawalang sala, hindi ka aariing ganap kung ipipilit mo ang iyong sarili na gagawin ko tong kautusan. Hindi ka talaga maliligtas pag pinilit mo yan. In James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Nagawa mo ngayong 9, natisod ka naman sa isa, nagkamali ka sa isa, nagawa mo nga 9, hindi ka nga nakapatay, hindi ka nga nakapagsinungaling, hindi ka nga nag-covet, hindi mo nga, ginalang mo nga ang iyong mga magulang, ay nagkaroon ka naman Diyos-Diyosan sa iyong puso. Lagi nga nasimba, bagsak ka pa din. Sabihin mo nang nagawa mo ang 99% pero nagkamali ka sa 1%, damay-damay na yan. For whosoever shall keep the whole law
at nagkamali sa isa, he is guilty of all. Kaya nga, no flesh shall be justified, o walang maliligtas kapag ipinilit mo, nagagawa ako ng mabuti, susundin kong sacraments para ako'y maligtas. Hindi. Ayaw kanilang maligtas kaya ka tinuturuan ng ganyan. Heretic yung taong yan kasi hindi niya alam sa kanyang sarili ang tamang paraan ng kaligtasan. Ba't ka tuturuan ng ganyan? Kasi hindi rin nila maunawaan ang tamang paraan ng kaligtasan. Kaya nga yung kanilang teachings ay against sa tinuturo ng Bible. Yes, tinuro ng Bible yung ganyang bagay para ipakita sa atin na hindi talaga natin yan kaya. Pagdating sa New Testament, dito nagkaroon ng panahon ng biyaya na ang Panginoong Hesus na ang gumawa ng paraan para sa atin. Hindi mo nga kaya eh. Through the works of the law, ikaw ay mapapahamak. Ipapakita lang ng kautusan na ikaw ay isang makasalanan at hindi kanyan ililigtas. Hindi mo yan kayang i-perfect. Kasi in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So, ang salvation ditong tinutukoy ay hindi na works of the law, by grace. Sa pamagitan ng pananampalataya. Pag ikay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang biyaya ng Diyos ay dadating sa iyo. At yung biyayang yun ay regalo, hindi rin yun galing sa iyo. Pagdating ng verse 9, not of works lest any man should boast. Ayaw kasi ng Diyos ang mayayabang. Galit ang Diyos sa mayabang. Tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus inaawitan ng mga anghel, bumaba sa lupa, pinili mahirap na family, ipinanganak sa mabahong lugar, nagpakababa, tapos tayo magyayabang. Kaya nga ang biyaya ay kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya. Ayaw niya kasi na tao ay pupunta ng langit, ako ang palakpakan nyo, nag-donate ako ng lupa sa simbahan. Sa akin kayo tumingin, dahil mas magaling ako sa taong yan. Sa langit, mas madami ang mga kriminal na nasa langit kaysa sa mga laging nasa simbahan na tao. Sa impyerno, mas madaming tao yung nasa simbahan kaysa sa mga kriminal. Alam niyo kung bakit? Kasi madaming tao ang nakaka-realize na ganito ang kanyang buhay dahil sa nangyari sa kanya. Tingnan niyo mga kriminal. Ako'y natutuwa dun eh. Salamat sa Panginoon at ako'y nakulong. Dahil kung hindi ako makukulong, hindi ko makikilala ang aking sarili at hindi ko makikilala ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga, wag nating i-compare ang ating sarili na mas magaling ako sa taong yun. Doon ka magturo sa mga nasa kulungan. Pare-parehas tayong guilty sa kanyang kautusan, pare-parehas natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sa tagpong ito, anyone who teaches that salvation is through the works of the law, wag niyong pakinggan. Yan ay isang heretic. Ayaw kanyang maligtas at hindi rin yan ligtas. Gusto kanyang isama sa walang hanggang kapahamakan. Letter D, anyone who teaches salvation through membership. Another heresy po, kung ang sino man daw po ay magturo na kayo ay sumapi sa amin para kayo ay maligtas, ayan po ay isang heretic. By definition, ang heretic fall away from the truth. Hindi nakabot sa katotohanan, hindi mga ligtas. Gusto kanyang dalhin sa kapahamakan to lead you to sin and error. Anyone who teaches that salvation is true membership, yan ay isang heresy. Mga hidwang paniniwala. In 2 Corinthians chapter 6 verse 17, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Kung ikaw naman ay nasa ganyan ng kalagayan, nakasapi ka na sa isang relihiyon, ang sabi ng Biblia, umalis ka dyan. Come out from among them. Kasi sila'y nasa grupo ng mga mapapahamak, gusto mo pang sumama? Mapapahamak na nga yung grupong yan eh. Ang sabi ng Biblia, come out from among them. Gayaan ang sabi ni Wycliffe kay Jan Hus. Siya ay nasa congregation pa rin ng mga Catholic. Ang sabi ni Wycliffe, come out from among them. Umalis ka diyan. Alam mo ang tama, umalis ka diyan. Kasi mapapahamak ka diyan. Ngayon, kung ikaw ay nasa isang relihiyon na nagtuturo ng isang heresy at ang leader niya na isang heretic, umalis ka diyan. Ipapahamak ka diyan. Come out from among them. Dahil hindi biro yung nag-aabang nakapahamakan. Result ng heresy, you shall not inherit the kingdom of God. Kung hindi mo yung mai-inherit, impyerno ang mai-inherit mo. Kaya nga, hindi po biro ang heresy ito.
Once na magkamali po ang isa sa amin na magturo na ang paraan ng kaligtasan, pwede nyo kaming sabihan na kami ay isang heretic. Kaya mga kapatid, alam nyo naman kung anong relihiyon nagtuturo nito, sumapi kayo sa amin para kayo ay maligtas. Sabi nga Sir Joseph, kasinungalingan. John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang sino mang pupunta ng langit, walang sino mang maliligtas kung hindi dadaan sa Panginoong Hesus. Hindi yung membership ang kaligtasan. Kaya nga dito sa Baptist Church, never in the Bible na pinakilala ang simbahan ng Baptist. Sumapi kayo para kayo ay maligtas. Hindi ganun eh. Kasi ang nagkatawang tao ay ang Panginoong Hesus, ang napako ay ang Panginoong Hesus, ang namatay para sa iyo ay ang Panginoong Hesus. Wala kang ibang tatanggapin kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sinabi niya, kung ako ang daan papunta ng langit, hindi naman alam ng simbahan kung saan ang daan papunta ng langit eh. Lahat naman tayo tagalupa. Kung tayo tagalupa, ang kailangan natin yung nakakaalam ng daan papunta ng langit. I am the way. Jesus saith, I am the way. Alam ng Panginoong Hesus ang daan pa langit. Bakit? Kasi dahil siya'y tagalangit, bumaba sa lupa, alam niya yung daan papunta doon. Ang katotohanan at ang buhay. Hindi mo masusumpungan ng buhay na walang hanggan sa simbahan. Masusumpungan mo ang buhay na walang hanggan sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus po yan, mga kapatid. Kaya nga po, anyone who teaches that salvation is true membership ay isang heresy at isang heretic. In Acts chapter 16 verse 30 to 31, ito naman po yung nagtanong ang isang Philippian jailer and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Tingnan niyo po ang sagot ni Paul. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. Sinabi na, believe on the Baptist Church? Believe on the INC? On Catholic Church? Wala pong binanggit na church. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Maliligtas ka pag ikay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace ye are saved through faith. Biyaya ang kaligtasan kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So kalokohan pong sabihin, kalokohan po natanggapin yung aral na kayo ay maliligtas pag kayo ay sumapi sa amin. Sumapi kayo sa amin para kayo maligtas, ipapahamak din kayo niyan. Umalis kayo diyan, lumabas kayo dyan sa grupong yan dahil gusto nila na isama kayo sa impyerno. Sila'y grupo ng mga bulag. In 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them, lest the light of the glorious gospel should shine unto them. Tingnan nyo, sobrang sarado ng pag-iisip pagdating sa kaligtasan. Hindi nila maunawaan na ang kaligtasan ay biyaya, kaya ang kanilang tinuturo, sumapi kayo sa amin, be one of us, para kayo ay maligtas. Gayang kadaya ang kasalanan, gayang kadaya Satanas. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga tao. Baka suminag ang kaliwanagan ng Ebanghelyo, kaya magandang bulagin na. And another heresy po and heretics, anyone who teach losing salvation. Si Jesus Christ nga ang tinuturo. Biyaya nga ang tinuturo. Pero ang tinuturo naman ay nawawala ang kaligtasan. Hindi yan tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, eternal security. Once you are saved, once na ikay nanampalataya, yung tunay ha, ikaw ay ligtas habang buhay. In John chapter 3 verse 15 to 16, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Tingnan niyo po, ang sino man daw pong manampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano katagal yung buhay na walang hanggan? Di natin ma-measure yan kung gaano katagal, basta malinaw, habang buhay yan. Once na ikinanampalataya, yung kaligtasan mo ay pang walang hanggan. So pag ako'y nanampalataya, tapos ako'y nagkasala, yan, nawala ang kaligtasan mo. Nagkasala ka nawala naman ang kaligtasan mo. May mga religion na nagtuturo ng ganyan. In verse 16,
Dito natin makikita yung motibo at layunin ng Panginoong Diyos eh. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mahal nga tayo ng Diyos eh, kaya nga siya namatay para sa atin. At yung pag-ibig na yun ay pangwalang hanggan din once na tayo ay manampalataya. At once na ikay manampalataya, hindi ka mapapahamak, hindi mapupunta ang iyong kaluluwa sa impyerno. Okay po, tingnan po natin, bakit pa natin masasabi na ang kaligtasan ay hindi mawawala? At bakit natin nasabi na ang nagtuturo ng nawawalang kaligtasan ay isang heretic? In chapter 10, verse 28 and 29, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Bakit? Hawak tayo ng Diyos Ama, hawak tayo ng Diyos Anak, at may tatak tayo ng banal na Espiritu. Napakalakas ng nakatira sa atin. Bakit mawawala ang kaligtasan? Malulungkot lamang ang taong nananampalataya sa Panginoong Hesus kapag siya'y nagkakasala. Pero dahil nga ang tao ay isang ligtas, hindi yan manatili sa bagsak na kalagayan. Babangon at babangon yan kasi alam niya sa kanyang sarili na siya ay pinatawad na. Kung ikaw naman ay pinatawad na, mamuhay na parang pinatawad nga sa iyong kasalanan. Huwag kang magduda sa kaligtasan mo, kapatid. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas at nagkasala, magpatuloy ka pa din. Kasi ang kaligtasan ay hindi na nawawala. Once na ikay napatawad na, mamuhay bilang pinatawad. Okay po? At ang magtuturo po niya na ang kaligtasan ay nawawala, pwede niyong sabihin na isa yang heretic. Bakit? Ang promise ng Diyos, hindi mawawala ang kaligtasan. Bakit tinuturo na mawawala ang kaligtasan mo pag kayo nagkasala? Hindi ganyan. Kinokontra niya ang pangako ng Diyos. In Romans chapter 8, verse 38 and 39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Shall be able to separate us from the love of God. Lahat ng binanggit ay hindi tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Gayaan katindi magmahal ang Panginoong Diyos. Once na ikay minahal niya, mamahalin ka niya habang buhay. Kaya nga yung kaligtasan na nasa iyo, at kung kayo'y nais niyong maligtas, nais niyong manampalataya sa Panginoong Hesus, ang promise ng Diyos, bibigyan kanya ng kaligtasan na hindi mawawala. Napakapalad natin, walang maganda sa atin, pero pinangakuan tayo na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan kung tayo mananampalataya sa Kanya. At ang promise pa nito, kahit ikay magkamali, dahil ikay aking pinatawad, hindi magbabago yan. Minahal kita, mamahalin pa rin kita kahit anong ugali mo. Ano po? Kaya, napakapalad natin mga tao. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyakin niyo po yan. Kasi kung hindi nyo tiyak ang buhay na walang hanggan, ang matitiyak ninyo ay walang hanggan din naman, pero kaparusahan. Letter F na po tayo. Ari din po, nasa Bible, if anyone who teaches that there is no resurrection from the dead, si Philetus at si Hymenaeus, sila po yung mga heretic na nag-fall sa katotohanan. In 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Meron pong gospel na pinangaral, at ngayon, ayun yung kanilang pinaninindigan. In verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and He rose again the third day according to the Scriptures. Ang Panginoong Hesus namatay para sa atin ayon sa kasulatan, nabuhay para sa atin ayon sa kasulatan. Kaya nga, ngayon, aring si Philetus at si Hymenaeus, nagtuturo na wala na daw resurrection from the dead. Ang resurrection daw po ay lumipas na. Ay hindi naman tama po yung ganun. Sa Bible,
narebuke po sila ni Paul, binansagan silang mga heretic at heresy yung kanilang tinuturo na resurrection from the dead are past already. Mali po yun. Kasi ang resurrection ay mangyayari pag ikay namatay at pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, mga hidwang paniniwala dito na tinutukoy, kapag pinaniwalaan natin, ay magdadala sa atin sa kapahamakan. So dito po, may isa pang talata. Yan. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kaya nga po, heresy, yung aral na walang resurrection from the dead. Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, yung ating ginagawang ito ay baliwala. Baliwala yung kaligtasan natin, para saan pa ang pag-aaral? Ako'y magpapaka-enjoy, ipupurso na lang yung aking ginagawa sa buhay. Mag-enjoy na lang ako doon sa basketball court. Kasi wala naman pagkabuhay na maguli. Kung walang ganyan, magpakasama na tayo. Ay hindi eh. May pag-asa tayong mga tao. Merong resurrection sa kamatayan. Kaya nga pag ikay nagsisit na ng palataya, in fullness of time, sa panahon na tayo ay ready na, pagdating ng Panginoong Diyos o namatay man, bubuhayin mag-uli tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang inyong paniniwalaan ay yung tinuturo ng Biblia, yung nagtuturo ng Biblia na tapat. Ano po? Kaya puntahan lang po natin yung things you need to know. Ito ay isang paalala sa atin dahil nakita natin yung mga heresy at yung mga heretics. Things you need to know. Believe not every spirit. Huwag niyong paniniwalaan basta-basta. Kaya nga tayo may Bible eh. Hindi ito pang-display sa bahay. Hindi ito pang-layas ng masamang espiritu. Diyan lang sa bahay. Ito ay binabasa. Paano kayo magkakaroon ng pananampalatayan tunay kung hindi niyo mababasahan ang kanyang salita? Ano po? Tingnan po natin ang chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Madaming false prophet na, madaming false teacher ang nagtuturo para tayo ay ipahamak. At madaming heretic ang nagtuturo ng mga maling aral. Kaya nga ang paalala sa atin ng Biblia, ng Diyos, mga minamahal, believe not every spirit. Huwag niyong basta paniwalaan, kundi inyong subukin kung ayan ba ay sa Diyos. Ang sino mang magturo sa inyo na kayo ay maliligtas sa mga ganitong paraan at hindi si Hesukristo, at ang sino mang magturo sa inyo na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay sa Antikristo. Huwag basta-basta maniniwala. Kung kayo naman ay curious sa kanilang aral, kumuha kayo ng Bible, tingnan nyo yung kanya sinasabi, tanungin nyo, nasan sa Bible yan? Tapos pag hindi nyo rin maunawaan, magtanong kayo sa mga taong marurunong sa Biblia. May paalala, believe not every spirit. Bakit? Kasi ibang usapan po ang pangwalang hanggan. Ang kaluluwa mo ay mabubuhayan ng pangwalang hanggan. Ang problema, saan yan dadalhin? Kung hindi mo tiyak ngayon, yung kaluluwa mo ay papunta ng langit, ang matitiyak mo ay pang walang hanggang kapahamakan. Kaya nga, makinig ng mabuti, wag basta maniwala. Kaya nga dito, sa Baptist, pinapabuksan sa inyo ang inyong Bible. Tayo tumayo, buksan natin ating Bible para inyong makita ang aming tinuturo. Nilalagay namin yung text para inyong makita ang tinuturo. But ayaw namin kayong madaya. Ayaw namin po kayong maloko. Ayaw namin kayong mapahamak. Ang katotohanan, sabi nga, once na alam natin ang katotohanan, mamuhay tayo sa katotohanan. Ako po ay nagkaroon ng pananampalataya dahil sa pagbabasa ko ng kanyang salita. Mahirap magkaroon ng pananampalataya kung ang ating basihan naman ay hindi sa salita ng Panginoon. Ano po? Kaya believe not every spirit, ayun na isang paalala, kasi yung kaluluwa mo, pag ikay may sakit, tapos iinom ka ng gamot, hindi mo alam. Alin ba dyan ang tama? Biogesic, diatabs, medical, kung ano man. Tapos nagkamali ka ng tinanggap ng iyong ininom, mapapahama ka talaga. Parang ganun din yung kaluluwa mo, depende sa yung aral na tatanggapin, paniniwalaan, ang magdadala sa iyo sa kabilang buhay. Pag tinanggap mo na si Kristo ay hindi Diyos, pag tinanggap mo na ikay maliligtas through the works of the law, pag tinanggap mo na walang resurrection from the dead, walang Trinity, walang ganitong bagay, mali ang iaral na tinanggap mo,
ano nga asahan natin sa kabilang buhay? Ano po, di walang hanggang kaparusahan. Kaya nga ang paalala, believe not every spirit, kundi ating subukin. Magbukas ng Bible, hindi yan pan-display, ibinigay yan para sa inyo. Sinulat yan para basahin at hindi pang-post lamang. Another thing po, faith alone through grace alone. Nabanggit na po natin, things you need to understand. Ang pananampalataya ay biyaya din. Pananampalataya lamang, ano ba sa Tagalog to? Pananampalataya at biyaya lamang. Okay po? Faith alone sa pamagitan ng biyaya. Yun po ang sinasabi ng Bible eh. Pananampalataya. Kaya nga wala po kaming ibang pinapakilala sa inyo, kundi tinuturo sa inyo kundi kayo manampalataya. Ano po? Faith alone through grace alone. Manampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya at sa biyaya. Hindi kayo maliligtas kung hindi kayo mananampalataya. Kung gusto niyo mapahamak, edi huwag kayo manampalataya. Kung gusto niyo ng buhay na walang hanggan, edi gawin natin yung kanya sinasabi. Ano po? Sana yung katotohanan ay hindi manatiling katotohanan. Sana yung response ng bawat isa ay umayon sa katotohanan. Huwag na tayong kumontra sa Biblia. Napaka-ikli na ng mundo. Napakabilis ng pag-ikot ng mundo. Nagmamadali ang mundong ito sa kanyang katapusan. Bakit? Kasi alam na ni Satanas ang kanyang panahon. Alam na ni Satan na sobrang konti na lang ng kanyang panahon. Kaya nga sobrang daming false prophet ang dinadala dito sa mundong ito. Ang nagra-rise. Kasi gusto niyang hindi lang siya mapahamak. Gusto niya na kayo ay isama niya sa impyerno. Maging maingat sa mga nagtuturo, maging observant, paniwalaan ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo ga, pati Bible, dinadaya na din. Sa China, dahil hindi nga, bawal kasi ang Bible sa China eh. Dahil hindi maubos ang Bible sa China, ang dami nagpupuslit. Pinagsusunog, once na ang tao isang makita, na makita ng Bible, kinukuha, sinusunog. Dahil nga hindi kaya, ang ginagawa naman nila, iniiba yung nakasulat sa loob ng Bible. Tapos sa ibang bansa naman, ang sinumang Kristiyano ay pinapersecute. Tingnan niyo po, ang mga Kristiyano talaga'y pinapatay ng kaaway. At ang Bible, ang katotohanan ay pinipilit alisin sa masamang mundong ito. Paikot ng paikot sa kanyang katapusan, nagmamadali ang mundong ito, hindi natin namamalayan, tayo nasa dulo na ng bangin, naayon pa rin tayo sa libutan, hindi pa tayo nagmamalay. Sabi nga kahapon, nasa likod mo na si kamatayan, hindi mo pa alam. Magmalay na tayo. Manampalataya ka na sa Panginoong Hesus. Ano po? Kaya, yun lang, ayoko na po. Sisipan na ako. Salamat sa Panginoon at salamat sa kanyang biyaya. Tayo'y manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Salamat po.